of last year hanggang sa kasiyahan. Hello. Good afternoon, good evening, good morning po sa lahat ng mga amigo ko, amiga. So of course, saan man solo ka sa mundo, mag-ingat palagi po. God bless everyone. Siyempre, of course, take care everyone always. Dahil sa ating what we call health is our wealth at is our capital. So, sa ngayon, mayroon tayong balita regarding po sa Pilipinas sa what we call budget hearing sa regarding po sa ating Vice President sa Duterte po. So, sa Congress. So, makinig po tayo. O, tika muna. Just a moment. Regarding sa balita ito ay may ito. Siyempre, of course, maggulo ang Pilipinas ngayon sa daming mga problema dahil nga mayroon pa mga what we call insertion na budget last session ng budget of 2025 po hindi masolbad, and then plus the super grapal corruption ng ating Pilipinas na flood control project na ghost project po na na-discover ng ating Presidente Marcos po nga what we call project na po funded finish na wala ang project na tapos. Yan po ang problema ngayon sa Pilipinas. Paano masolbad to? Sige lang, mistiga, wala pa nangyari kung mapatuloy kung ano nga magagawa nito. So again, thank you sa inyong lahat. Pag-ingat, take care everyone po. Lalo na sa aking mga followers ko po. So, makinig po tayo sa mga biking balita regarding po sa budget hearing sa ating mahal na Vice Presidente ng Pilipinas po. So, makinig tayo. Here comes the Vice Presidente of the Philippines. 8 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Yan po sabi si ng niyo po. COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang po. Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa notice of disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 3, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga disilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Nino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. Okay, so next question na po.
lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. Kindly wind up your... Opo. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinabit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence. Yan po ang Breaking Balita Philippines regarding sa hearing ng budget for BP Sara Duterte po. Again, thank you everyone. Bye-bye. God bless.